Sa mga liblib na baryo sa Pampanga, may mga kwento ng mga buntis na bigla na lang nawala. Tahimik ang gabi, pero may gumagalaw sa dilim. Ito ang karanasan ni Lenlen, isang ina na hindi na muling umuwi. Si Lenlen ay 7 buwan ng buntis. Tahimik ang kanilang buhay sa San Simon, Pampanga. Kubo sa gitna ng palayan. Wala masyadong kapitbahay. Isang gabi, habang kumakain sila ng asawa niya, napatingin siya sa kisame. Parang may gumagapang. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pusa lang siguro yan. O bayawak. Pero hindi siya mapakali. Tumayo si Lenlen. Pinakiramdaman niya ang tunog mula sa taas. Hindi yan hayop. Iba ang kilos. Kinabukasan, nakita ng asawa ang bubong. May mga kalmot, malalim at bagong-bago. Len, hindi ito gawa ng pusa. Tignan mo, parang kuko ng tao. Kinagabihan, muli silang ginising ng tahol ng aso. Sa likod ng bahay, tumitili ang mga alaga. Parang may kinakalaban sa dilim. Diyos ko, narito na naman siya. Manatili ka sa loob. Titingnan ko. Pagbukas ng pinto, tumambad ang nilalang sa bubong. Mahaba ang buhok, halos di makita ang mukha. At ang mga mata ay nakakatakot. Umalis ka dito! Wala kang makukuha rito. Pumulot siya ng bato at buong lakas itong inihagis. Tumama. Naguho sa usok ang nilalang, parang abo na nilipad ng hangin. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Makalipas ang ilang araw, isinugod si Lenlen sa ospital. Tahimik lang siya. Hindi umiimik. Nakatingin lang sa crib na walang laman. Nasaan na ang anak ko? Binigyan siya ng munting bundle, pero malamig na ito. Tahimik lang si Lenlen. Hindi umiiyak. Hindi pa ako handa. Bakit ganito? Nung gabing iyon, may bantay na nurse na napatingin sa bintana. Nandun si Lenlen. Nakaupo sa wheelchair, nakatingin palabas. Pero may refleksyon sa salamin. Isa pang muka. Sabi ng matatanda, may mga nilalang na sumusunod sa amoy ng bata sa sinapupunan. At minsan, hindi nila tinatantanan ang ina kahit tapos na ang lahat. Si Lenlen ay pinalabas rin sa ospital. Pero simula noon, hindi na siya muling